Magandang tanghali po sa lahat. Maligayang araw ng Panginoon sa bawat isa. Yan, masyado tayo pong Tagalog. Sana po hindi po kayo nabigla sa Tagalog na bulletin po natin or order of worship. O sabi nga po dito yung kaayusan ng ating pananambahan. At I hope ito po ay maging edifying para po sa bawat isa po sa atin. Okay. Ayan, pero dalangin po namin na maging edifying po to sa bawat isa sa atin or makapag-build up pa po sa atin lalo. So ito pong sermon na mapapahinggan po ninyong tanghali ay galing po sa panulat ni Reverend Noli Malabuyo from Big Springs Community Church na siya rin po founding pastor ng ZCRC Imus. And particularly para po sa sermon po natin ngayong tanghali, ito po ay originally preached noong October 3, 2021. So to begin, ang isa po sa mga sikat na kantang sinulat po ni Paul Simon and pinerform ng folk rock duo na Simon and Garfunkel is, so inisip ko lang din po kung meron pong familiar sa artist, is The Sound of Silence. So I think may mga nakasabay ako na binanggit ko yung title kanina. So sino po yung mga familiar sa song? May nakita po nagtataas din ng kamay. So sa mga nakakaalam, it's either kayo po ay pop music fan o talaga nagpapakita ng age din. So, pero kidding aside, dito po sa kanta na Sound of Silence, meron po dito mysterious words or lyrics. And ang sabi po dito sa lyrics, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. So I hope familiar po kayo doon sa lyrics. And actually, sa totoo lang, kahit yung mismong title is medyo mysterious, The Sound of Silence. So yung ganong lyrics or phrase, so kung ang tawag po dito is paradox or tinatawag din po itong oxymoron. And since Filipino po yung bulletin po natin ngayon, ang Tagalog po ng paradox ay kabalintunaan. Ibig sabihin, para po siyang contradictory man yung statement or situation, ano ba sa narinig natin kanina, pero nag-reveal siya ng deeper truth. And doon sa lyrics, pwedeng nagpapahiwatig siya ng message na yung conversation natin meaningless. Pwedeng nagpapakita siya na hindi interesting and hindi rin important. Diba sabi nga kanina, people talking without speaking, people hearing without listening. And may kita po natin to sa napakaraming conversations ngayon, lalo na sa panahon ngayon. Iniisip ng mga tao na nakikipag-usap sila sa bawat isa, but they are actually misunderstanding o kaya ini-ignore nila yung perspectives ng bawat isa. Marami yung nag-engage sa conversation kung saan yung mga tao seemingly talking about same topic. Ito yung sinasabi ng isang tao, ito yung sinasabi ng isang tao. Pero but they're actually discussing different things. Ibig sabihin, hindi nagko-connect sa bawat isa. So napupunta po yun sa misunderstanding. O sa action nga ng kamay ko, meron pong miscommunication. So meron pong lack of connection. Parang kumbaga, kahit sa both sides of the persons, nagiging monologue, hindi nagiging dialogue. So wala nagiging communication. So especially about politics these days. And sa napakarami pang issues po lalo sa panahon ngayon. So naniniwala lahat na mahalaga yung kanilang sinasabi habang binabaliwala nila yung sinasabi ng iba. So observe po natin yan. May kita po natin yan yung sa laman ng mga news feed natin sa Facebook, sa X, dating Twitter, and sa napakadami, iba pang social media sites na aggravated itong sinasabi sa lyrics ng kanta. Hearing without listening. So interestingly, related itong lyrics ni Paul Simon sa word natin na binasa din kanina from Isaiah 6:9-10. And dito sa Isaiah 6:9-10, kinumisyon ng Panginoon si Prophet Isaias para sabihin ito pong mga words sa Israelites. So, basahin ko po ulit, Isaiah 6:9-10. Ikaw ay humayo at sabihin mo sa bayang ito, patuloy kayong makinig, ngunit huwag ninyong unawain. Patuloy ninyong tingnan, ngunit huwag ninyong alamin.
Patabain mo ang puso ng bayang ito, or sa English, make the heart of this people dull, yun po yung ibig sabihin, at iyong pagbibigitin ang kanilang mga pandinig, at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila ay makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tenga, at makaunawa ng kanilang puso at magbalik loob at magsigaling. So sa mga words na binanggit ko po kanina sa ating pong intro, bakit yun po yung naging simula natin? So, noong mga nakaraang linggo, natutunan po natin mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, tinatry niyang ipaliwanag sa mga readers niya why his own people, the Jews, who were God's chosen people, were not being saved. Yung tanong po na kaakibat noon is, nag-fail nga ba yung covenant promises ng Diyos sa kanilang mga forefathers na sina Abraham, Moses, and even kay David? Kaya po dito sa text po natin in which we'll deal sa mga susunod po natin na exposition ngayong tanghali, mag-umpisa po tayo sa talata 1 to 4 na nagsimula si Paul by saying na yung nais ng kanyang puso at dalangin niya sa Diyos ay kaligtasan ng kanyang mga kapwa-Hudyo. So hindi nag-diminish yung continual petitions ni Paul sa Diyos for Israel to be saved. And hindi rin nag-diminish yung yung evangelistic efforts niya towards the Jews. Kasi po sa mga Jews, nandun yung zeal nila para sa Diyos. But they lack knowledge how they are to be righteous before God Himself. They believe the bad news. Ibig sabihin na pwedeng ma-attain yung righteousness by merely obeying the law of Moses. So, hindi naniwala yung mga Hudyo dito sa good news na siyang pinoproclaim ni Apostle Paul na ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo lamang at sa ganap na katuwiran na matatamo sa pananampalataya kay Kristo. Hindi po sila naniniwala doon. Yes, nakita nila si Kristo, narinig nila yung mga pangangaral ni Kristo, pero hindi nila nauunawaan. Bakit? Dahil sila ay mga bulag at nandoon ang katigasan ng kanilang mga puso. Pero meron din pong good news Pinrophesy ni Moises at Isaias that another people would believe the good news of salvation in Christ. And hindi sila mga Hudyo, but Gentiles. Na formerly, they do not belong to the people of God. So, with this premise na binabanggit ko po, ang theme ng sermon delivery natin today is faith comes from hearing the Word of God. O sa Tagalog, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. And meron po tayong two headings. Number 1, the word of faith is near you. And number 2, faith comes from hearing and understanding the word of God. So bago po tayo mag-dive fully, tayo po ay manalangin. Aming mga pangyarihang Diyos, aming mahabaging Panginoon, nagpapasalamat kami sa pribilehiyo magkatipon upang sumamba sa iyo at makinig sa iyong salita. Panginoon, kayo ang Diyos ng kaligtasan at tanging sa inyong biyaya lamang tinatawag mo ang mga makasalanan sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Aming Ama, sa pag-aaral namin ng iyong salita ngayon, inuulit namin ang panalangin ni Apostol Pablo na ang hangarin at dalangin ng aming mga puso na marami ang makarating sa tunay na pagkakilala kay Kristo. Panginoon, alisin ninyo ang anumang pagkabulag na dala ng aming sariling katuwiran at hayaan po ninyo na magliwanag ang Ebanghelyo. Naway samahan ng iyong Espiritu ang pangangaral ng salita ngayong tanghali upang ang pananampalataya ay sumibol sa mga puso ng mga nakikinig. Panginoon, pabanalin ninyo ang inyong bayan upang hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi tagatupad ng iyong salita na ipinahahayag si Kristo bilang Panginoon at tinatawag ang mga makasalanan sa pananampalataya sa Kanya. Pagpalain ninyo nawa ang aming pagsamba, Panginoon, upang ang lahat ng ito ay magawa para sa kapurihan ng iyong maluwalhating pangalan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Sige po. Sa ating pong unang puntos ng sermon, the word of faith is near you. Ang salita ng pananampalataya ay malapit sa iyo. Kung titignan po natin sa ating teksto, sa talata 5 hanggang 13, isinulat ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya.
And dahil ibinigay ng Diyos yung katuwiran o righteousness sa bawat sumasampalataya. Kaya po ang tanging paraan kung saan ang bawat isa ay maaari magkaroon ng saving relationship sa Diyos, sa ating Diyos na banal, ay sa pamamagitan ng katuwiran. And dito sinasabi ni Paul na alam dapat to ng mga kapwa-Hudyo niya. Since sinulat ni Moises na kinumand mismo ng Diyos sa Levitico 18, talata 5. Levitico 18, talata 5. Tutuparin nga ninyo ang aking mga alituntunin at mga batas na kapag tinupad ng isang tao, siya ay mabubuhay. Ako ang Panginoon. So, makakamit lamang ang buhay kasama ang Diyos kung sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Nang perpekto, nang lubos ang isang tao. Pero po sa pagbanggit po noon, meron pong malaking problema na kahit po tayo ngayon ikinoconfront. At ang tanong po is, meron po bang paraan para lubusan at perpektong sundin ng sino man yung mga kautusan ng Diyos na hindi nilalabag ang kahit isang kautusan? Ito po yung nagko-confront sa atin ngayon. Obviously, wala. And yun po yung pinopoint ni Paul sa Roma 3:23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, kaya po, pinapakita rin po nito sa atin na kapag may isang tao na halimbawa magdedepende siya sa perpektong pagsunod sa kautusan ng Diyos para sa kanyang kaligtasan, then siya po ay walang pag-asa. And ito rin po yung dahilan bakit sinabi ni Paul sa mga taga-Galatia, Kabanata 3:10-12, sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap or justified sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya, sa halip ang mga gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. So, yung ganun pong tao na nagdedepende sa perpektong pagsunod sa kautusan, hindi lang po siya walang pag-asa, hindi lang po siya hopeless. Pero dito po makita po natin, siya po ay sinumpa ng Diyos. Bakit? Dahil siya po ay isang makasalanan na hindi kailanman makakamit ang ganap na katuwiran. And ito naman po yung susunod na tanong po sa atin. Kung ganun, paano maliligtas ang tao? Binibigay lamang po ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Siya naganap na tumupad sa mga kautusan ng Diyos at natamo po niya ang perpektong katuwiran na inaatas ng Diyos sa atin. So yung saving righteousness po natin, hindi po nanggagaling sa sarili po nating pagsunod. Ito po ay napaka-imposible para po sa atin, kundi mula pa lang po sa ganap o perpektong pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo. So again, paano matatamo ng isang tao yung katuwirang to? Another question na naman po sa atin. Ang sagot, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Siya po ang tanging pag-asa ng kaligtasan para sa lahat, sa buong mundo, Hudyo man o Hintil. And ito po yung dahilan kung bakit tinatawag ang Panginoong Hesus ng tagapagligtas ng sanlibutan. So ngayon, dahil sa pamamagitan lamang ng pananampalataya yung salvation kay Kristo lamang at hindi sa pamamagitan ng sarili nating pagsunod sa kautusan ng Diyos, wala na po tayong dapat gawin para maligtas. We do not have to do the impossible. Sabi nga dito, such as going up to heaven or down to the realm of the dead to find Christ. He is near us, always accessible through His Word, through the Holy Scriptures. Kaya po sinabi ni Paul, balik po ulit tayo sa Roma 10, talata 8-9. Talata 8-9, ngunit ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral.
Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. And dito, kinot po ni Paul si Moises na galing po sa Deuteronomio 13:11-14. Kung saan dito po, sinasabi ng Diyos sa mga Israelite na ang utos ng Diyos ay hindi napakabigat o malayo sa kanila. Hindi nila kailangang umakyat sa langit o kaya pumunta sa kailaliman ng karagatan. Pero dito po, in-encourage sila ng Panginoon dito sa talata 14, kundi ang salita ay napakalapit sa iyo. Ito ay nasa iyong bibig, nasa iyong puso, kaya't ito ay iyong magagawa. So in the same way, ganun din po yung sinasabi ni Paul sa mga Hudyo. Roma 10:9. Ulitin ko lang po. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Alam niyo po, para po sa karamihan ng mga Jew, ito po nga pinakamahirap na command. Hindi sila maniniwala at i-confess na si Jesus ay Panginoon, na siya ay Diyos, na siya ang Mesiyas. Ngayon, alam niyo po, nangihinay pa rin sila, yung karamihan sa kanila para sa darating na Mesiyas. And dagdag pa po sa kanilang unbelief, hindi nila kailanman papaniwalaan yung muling pagkabuhay ni Kristo. Not only yung sa kanyang pagiging person, but also His works. Alam niyo po, another one, meron pong verse kaysa po dito sa mga unbelieving Jews. Alam niyo po kung ano? Yun po ay mga unbelieving people sa loob ng Christian churches. Yes, ina-acknowledge nila na si Jesus ang kanilang tagapagligtas, pero wala silang pananampalataya sa lahat ng mga tinuro niya and sa lahat ng mga bagay na attributed about sa Panginoong Jesucristo sa Scriptures. Hindi sila naniniwala sa virgin birth ni Kristo, sa kanyang sinless life, sa mga himalang ginawa ni Kristo, and even sa pagkabuhay niya maguli. Kung may mga teaching na nadi-disagree sa kanilang paniniwala with this kind of people, then madali nilang kinukonclude na hindi yun salita ng Panginoong Hesus. Halimbawa sa mga turo ng Panginoon against homosexuality, divorce for any reason, abortion, murder, disobeying authority, and lying. Then, sinasabi nila na hindi yung turo ng Panginoong Yesus. So magbigay ka man ng napakaraming scripture passages, and magbigay ka man ng sound interpretation for them about, for example, wickedness and danger ng homosexuality and abortion. And ituro man yun as yun yung may mga heinous crimes o mga karumal-dumal na kasalanan, pero ang nangyari is, i-discount, i-diminish, ito-twist to their advantage, and sasabihin outright na mali ang salita ng Diyos. So sa ganun po kasi ang nangyari is, picking and choosing lang po yung nangyayari. Kasi halimbawa po, ganito lang po ba kanipis yung scripture po natin? Actually hindi. We are submitting to the whole counsel of the Word of God. Pero para lang po yan sa intro po natin kanina. Para tayong lagpas talaga tayo pag nag-uusap sa bawat isa sa ganito pong senaryo. Maliban lamang po na kumilos ang banal na spirito sa kanilang mga rebellious na puso, doon lang po makikita yung communication natin with this kind of people. Ang isa pa pong major argument against the true Christian religion ng mga unbeliever is its exclusivity. Meaning they don't agree that Jesus is the only Savior, that is no one else and no other way. Against po sila doon. Alam po natin mula sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. And lalo na po sa panahon po ngayon na namumuhay tayo sa isang pluralistic culture, talaga po napakahirap ng doctrine na to. And kung i-discuss mo to sa isang tao na dinidescribe ko po ngayon, dito sa worldly, unbelieving, and hypocrite person in the church, they will condemn you and sasabihin kang, ikaw ay intolerant. You are bigoted, ikaw ay prejudiced. And ito po yung salita yung mga ibabato po sa iyo. Pero isipin niyo po ito, may the Lord forbid, kung kayo po ay isa
sa mga skeptics na to. The church continues to proclaim na pinadala ng Diyos ang kanyang minamahal na anak sa mundo upang magkatawang tao, ipinako sa krus bilang isang isinumpa at muling mabuhay mula sa mga patay upang iligtas ang lahat ng kanyang mga hinirang. Ibig sabihin po noon, we the church, we continue to proclaim the gospel, the unadulterated gospel. And imagine niyo rin po ito, kung may ibang way for salvation, then sa lahat po ng pinaproclaim natin, bakit po yun ang ginawa ng Diyos? Why would His Son willingly and shamefully sacrifice Himself? Alam niyo po, if Muslims can be saved by Muhammad, Hindus by Krishna, Buddhists by Brahmas, and ibang mga religious cults by another person or another way, kung ganun po, then yung sacrifice ng Panginoong Jesus ay useless. Yun po ay magiging illogical and unreasonable. And sadly still, this is still believed by liberal churches. Na sa kabila ng clear testimony ng banal na kasulatan sa lahat ng clarity and consistency ng Scripture as revealed by God Himself, pinopromote pa rin po ng mga liberal churches yung tinatawag na progressive Christianity. Not progressive, not even Christianity. And yun po ay false gospel. That is a religious pluralism. And ang bottom line po is, they deny the exclusivity of Christ for salvation. Ina-argue nila na sapat yung sincerity, sapat yung morality for redemption. And yet, ano po yung dinideclare clearly ni Apostle Paul? Unang sulat sa Korinto 1:18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Clearly na pinoproclaim sa kasulatan. So mabalik po tayo sa Romans 10. So sinasabi po dito ni Paul sa talata 9 and 10 that a person with a believing heart and confessing mouth is saved. And that saving faith is spiritual and internal reality within a person's mind, heart, and soul. And yun po ay demonstrated objectively and outwardly by the person sa kanyang pag-confess and pag-profess publicly that Jesus is the Lord and was raised from the grave. And para po sa ating lahat po na nandito po ngayon, ito naman po a point for our self-examination. Alam po natin na marami ang publicly na nagpo-profess na kanilang faith in Jesus in the church. Tama po ba? But their faith is really only outward and not in their hearts and minds. And dito po sa local church po natin, sa ZCRC, di ba po nagbabaptize tayo ng mga infant and little children of members, lalo mga professing members. And then sa susunod nun, bago yung kanilang teenager years, so pre-teen years ng isang bata, nag-undergo po sila ng communicants class. So actually, magsisimula po kami mamaya. So we ask their prayers. So they can present themselves. So after the communicants class, they will present themselves to the church to make a profession of faith. And ang isa po sa mga tanong, ang point po is, dito po sa Public Profession of Faith, form number 1, so pwede nyo pong tingnan sa page 132 ng Psalter Hymnal. So Public Profession of Faith, form number 1. Ang tanong po is, do you declare that you love the Lord and that it is your heartfelt desire to serve Him according to His word, to forsake the world, and to put to death your old nature and to lead a godly life? And ito po yung tanong dito sa form. And sasagot yung magpo-profess, I do. So, vow is made before God and the holy congregation. And hanggat nagpapatuloy po sila sa buhay nila sa pananampalataya, so tinuturing po sila na faithful members of God's household. And all of it by God's grace. And sa Judgment Day, mabalik lang po ulit, sabi sa talata 11 ng Roma 10, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. But those who reject, those who twist, ridicule, and deliberately offend Christ and His word, they will be shamed forever by receiving divine justice when they are sent to hell. And in contrast lang po,
sa awa at biyaya ng Diyos. Sabi po dito, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. Those who give honor, praise, glory, praise, and worship, they will enjoy all the rich blessings of heaven forever. Kaya sa mga kapatid po na nandito po ngayon, ang tunay na salita ng Diyos ay malapit sa inyo. Yun po ay nasa Biblia ninyo. It may be in your homes na dinadala dito. It may be in your cellphones or in laptops, bookstores, online, and iba pang media, everywhere. Napakaraming pwedeng pagkunan. And nawa, hindi niyo po i-take for granted. Yun naman po yung point. Don't take it for granted, but take advantage of it. And you will be saved, and your souls will be nourished by it. So ngayon naman po, para naman sa second point, sa ikalawang puntos ng sermon, ang pag-uusapan naman natin is that faith comes from hearing and understanding the Word of God. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pag-unawa ng salita ng Diyos. But then, mabalik lang po ulit. Sa talata 18, tinanong ulit ni Paul, hindi ba nila narinig? Have they not heard the good news of God's Word? So, sino po yung binabanggit po dito na they? Sino po yung tinutukoy dito? Ang tinutukoy po dito ay mga Jew, mga kababayan ni Paul. And sinabi ni Paul na narinig na nila. And kinote niya yung awit 19:4, kung saan sinasabi naman ng psalmist na mula sa langit, ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng daigdig. Di lang tinutukoy ni Paul yung tungkol sa Diyos na nire-reveal yung kanyang sarili through the nature, but sa pamamagitan din ng kanyang tanging anak na si Jesus, ng Ebanghelyo ay pinangangaral sa buong mundo. And dun po sa phrase na dulo ng daigdig, so ang tinutukoy po dun is the Roman world noong panahon na yon. And nagtungo ang lahat ng mga apostol sa Jerusalem, sa Judea, at sa Samaria, at sa buong Roman Empire, preaching the gospel. At sa pag-wrestle ni Paul with the salvation of the Jews, tinatanong po niya, hindi ba naunawaan ng Israel? Kung narinig nila yung pangaral ng Ebanghelyo, bakit hindi sila naligtas? Again, in-explain niya po mula kay Moises at Isaias sa talata 19. So, kinote niya yung salita ng Diyos para sa Israel mula sa Deuteronomio 32:21. Deuteronomio 32:21. Kaya't paninibuguin ko sila sa mga hindi bayan. Aking gagalitin sila sa pamamagitan ng isang hangal na bansa. So, ibig sabihin po nito, ang mga taong hindi bayan ng Diyos, sila po ay magiging bayan ng Diyos. And ang mga taong po ito, yung sila yung mga hangal dati, and sila yung nagsasabi ng walang Diyos, sila yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, awit 14:1, sila po yung mag-describe dito. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y masasama, sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. And foolishness, sabi nga, diba? This is foolishness para sa kanila ang Ebanghelyo. So unang sulat sa Korinto 1:18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga nagpapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Na nabanggitin natin kanina, and isa pa pong passage, unang sulat sa Korinto 2:14, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya. At hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Ngayon, ang tanong po sino-sino po ba to, mga tao na to, na kabilang sa hangal ng mga bansa? Ito po ang mga hentil, Gentiles, na iniligtas ng Diyos mula sa kanilang mga kasalanan, and dinideclare ni Apostle Peter, so kanina kay Paul, ngayon naman kay Peter, with the very same news dito po sa unang sulat ni Pedro 2:9-10. So tinatawag niya silang mga hindi Hudyo, this is non-Jews, as if para po silang Israel na pinili ng Diyos mismo. Sabi po dito, unang sulat ni Pedro 2:9-10, ngunit kayo'y isang lahing pinili,
isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. Mga kapatid, kasama po tayo dito. We are Gentiles. And Gentiles like us, idinagdag po tayo papunta sa faithful remnant ng mga Hudyo upang maging isang bayan, isang bansa sa sambahayan ng Diyos. And sa lahat po ng ito ay biyaya at awa ng Diyos. This is the same grace for us Gentiles. And dito may kita po natin na kapag nakita ng mga Jew itong gawa ng Diyos among non-Jews or mga hintil or mga Gentiles, kasi tinitinan ng mga Jews sa mga Gentiles as unclean, foolish, second-class human beings, and undeserving sa saving mercy ng Diyos. And sabi nga sa talata 19, na kapag nakita nila itong redemption ng Diyos, they would be jealous and angry at God. And sa Old Testament, meron pong prime example. So in parallel po with this, meron pong prime example nitong jealousy and anger. Sino po kaya yung example? Si Jonah. Si Jonah. Ayaw niya mag-preach ng repentance sa masasamang pagans ng Nineveh dahil hindi sila miyembro ng bayan ng Diyos. Not only Old Testament, meron din po sa New Testament, we have Apostle Peter. Guilty siya dahil ayaw niyang kumain kasama ng mga hindi Hudyo na naging Kristiyano. Umiwalay po siya sa mga hintil dahil sa takot sa opinyon ng mga conservative Jewish Christians na galing kay James sa Galatians 2. And yun po ay hypocrisy kay Peter. Out of fear of man, kinompromise ni Peter yung gospel by implying na yung Jewish customs ay necessary for full fellowship. So kaya po siya in-rebuke ng kanyang fellow apostle na si Paul, and later, by the Lord's grace, he repented of his sin. And ang isa rin po kasing important point na titingnan din po natin dito. Unang sinugo ng Panginoong Jesus yung 12 apostles to preach the gospel to all the nations. Nakikita din po natin sa talata 14 to 15 na tinatanong ni Paul itong chain of rhetorical questions. And this is another point na kung paano ba makakalapit ang isang tao kay Kristo ng may pananampalataya. Sa talata 13, sabi niya, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maililigtas. Kaso, sabi nga dito, paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? So dito meron pong chain of saving faith. And ito po yun. The apostles and ministers of the church are sent by Christ. They preach the gospel to everyone. And those who hear and understand, believe. And finally, they call on the name of the Lord to be saved. Then dito po kinote ni Paul yung salita ng Panginoon para sa Israel. Na may kita naman po, another passage sa Isaiah 65:1. Ako'y nakahandang tumugon sa mga hindi nagtatanong sa akin. And this is the beauty of this passage. Ako'y nakahandang matagpuan noong mga naghahanap sa akin. Aking sinabi, narito ako sa isang bansa na hindi tumawag sa pangalan ko. Ang mga hintil na hindi naghahanap sa Diyos ay natagpuan ng Diyos. At pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga hintil na hindi naghahanap sa Kanya. Kaya po meron pong paradox. This is another side of it. Ang mga Hudyo na naghahanap sa Diyos ay hindi nakasumpong sa Kanya, pero natagpuan po siya ng mga hintil na hindi naghahanap sa Diyos. E pinapakita po dito sa atin yung mercy, justice, and wisdom ng Diyos. Kaya po dito sa mga kapatid, dito sa Zion Covenant Reformed Church, sumula po sa salitang galing kay Paul, kaya ang pananampalataya, sabi niya, ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So yung pananampalataya po ay nanggagaling sa lahat ng mga kaparaanan ng Diyos. All the means of grace. Yun po yung Tagalog po nun.
which is preaching of the gospel. Hindi po sa mga happy, clappy songs, hindi rin sa drama, hindi rin sa mga inspirational talks o kahit sa anong form of worldly entertainment for the goats, ika nga. But faith comes from preaching the gospel to the sheep. Kaya po, huwag po tayong mainggit sa karamihan ng mga iglesia sa paligid na merong entertainment for worship and mas malaki po kaysa sa atin. Tandaan po natin that true believers will be a small remnant out of all who claim to be Christians. And sinabi po mismo ng Panginoong Jesus, and this is a warning or babala po sa ating lahat, Mateo 7:13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Sa Kanya lamang po ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. Amen. Tayo po ay manalangin. Mawain at makapangyarihang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa yaman ng iyong awa na nahayag kay Kristo. Ang inyong salita ay napahayag, maliwanag at sapat na si Kristo ang kaganapan ng kautusan para sa katuwiran ng lahat ng sumasampalataya. Subalit o Diyos, pinapahayag po namin na madalas lumilihis ang aming puso. Hinahanap ang aming sariling katuwiran na sa halip na magtiwala kay Kristo lamang. Panginoon, dinadalangin namin na sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay palalimin ang aming pananampalataya at patatagin ito, Panginoon, upang hindi lamang kami magpahayag ng iyong pangalan sa aming mga labi, kundi tunay na sumasampalatay kay Kristo ng buong puso. Naway ang aming sigasig ay ayon sa kaalaman at hindi sa kahangalan, Panginoon. Ilayo niyo kami sa patay na pananampalataya o malamig na pagpapahayag ng iyong katotohanan. At sa halip, pag-alabin ninyo kami ng pagmamahal, lalo na sa mga nawawala, Panginoon, upang aming maipahayag ang Ebanghelyo ng may sigasig at habag sa bawat isa. Panginoon, palakasin ninyo ang aming pananampalataya sa patuloy na buhay po namin na nagpapasalamat sa inyong biyaya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong hayaang manatiling matigas ang aming mga puso, kundi gawin ninyong mabunga ang inyong ebanghelyo sa amin, sa aming pananampalataya, patuloy na buhay ng pagsisisi at sa masayang pagpapasakop sa inyong paghahari. Maraming salamat, Panginoon, at lahat po ng kalawalhatian ay sa Panginoon lamang. Sa inyong pangalan na kami po ay nananalangin. Amen.